Kahit may sa malimit ko, kahit may malamit. Nakilagas kayo po yung video sa nagpupulis sa umaga ko sa pagkakas sa amin. Alamat ko pala sa pagkakamutin sa amin. Sino ko tumayan sa taon na daan at 2024. At kabila ko na hanggang sa 2025. Patuloy na gawin sa amin na yung bibisyon, na yung pagkakala. At alam na kung ano, nakakang naman, kaya naging pag-ibig sa akin ko. At naging pagkakala sa Diyos. At kasama ang pag-aaral ng umaga, at bigay ko sa akin, na masigana sa puso namin, at kung ano yung mga pag-aaral sa iyo, at bigay mo ang kalakasan ng gagawin sa iyo, at pag-aaral sa spiritual ng salamat po, at tuloy na palagi mga sa amin, sa pangalan ng Jesus. Makakapagpila po tayo. Magandang umaga po sa bawat sa atin. Kumusta pa po ang buhay natin? 2025 na po. Kumusta po yung 2025 na? Siguro masalibot sa iyo, pastor. Masalibot. Pero may kapapala. Lahat po tayo ay kapapala. Siyempre, dito mawawala yun. At ito 2025, purihin ng Panginoon, sabi kanila, sino na magpapasalamat at tumayo po dito. Tumayo na po, ngayon. Dahil una ako po bibigay ng mensahe, at magpapasalamat ang Panginoon. Hindi ko po sasabihin sa inyo na birthday ko bukas. Baka mamaya bigyan pa ninyo ako ng regalo, nakakaya naman sa inyo, pero tatanggapin ko ito bukas sa puso ko. Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano yung ko po. 70 na po ako bukas. 70 na po ako. Kaya salamat sa Panginoon at sa gabayin niya. Kaya ako pa po ako na pitutulpo sa buhay ko. Kaya pinagpuro ko Panginoon. At alam ko na ang naligayahan po na nagagaling sa Diyos at ang biyaya na galing sa Kanya ay malaking pagkakala sa bawat sa atin, lalo na po sa akin at sa aking pamilya. 2025 na po. Ano po ba nangyari sa atin sa 2024? Siguro nung pumasok po 2025, marami po sa atin ang sabi nga, naging tradisyon na. Yung mga tao na kung saan, kahit Kristiyano na, ay nagbibigay po po ng mga yung sabi ko. Yung mga bilog-bilog sa habang kainan. At ano nila? Ito mga prutas na bilog-bilog ay pampaswerte raw. Tama ba? Diba? Yung po yung sabi, nakaugalian na po. Tama, nakaugalian. At sabi, susundin ko, wala namang mawawala sa akin. Pero may nawala po, mga kapatid. May nawala po sa atin kung susundin po natin tradisyon na yan na kung bilog-bilog po, kung nakahapag po sa atin hapag kailan, pagdating na alas kung sinahanin na may nawala po sa bawat sa atin. Ang nawala po sa atin ang ating pananampalataya sa Diyos. Dahil ang swerte, nakatuon po doon sa bilog-bilog na prutas. At sa damit na kung saan, polkadats. Kaya ang nangyayari po sa atin, ang dumadating beses sa atin, barya na lang. Bakit po? Bilog-bilog yung nilagay ninyo eh. Eh kung lapan po yan, baka meron pa. Ha? Kaya pagka magsusunod po, pagka ganun New Year, eh dapat yung may lapan. Para at least naman pag bilog-bilog, barya lang nagagyan sa inyo. Kailangan makita po natin ang swerte ay hindi po nagagaling sa mabagal kundi sa Diyos. Hindi po swerte ang tao doon, blessing. Amen po ba? Yes. Blessing po sa mga dyan, katulad ni Pastor Ramon kanina. Blessing sa kanila na magkakaroon na sila ng anak. At tuwan nila sa Pastor Ramon, apostolic na sila. Ganun po tayo. Dapat makita natin sa buhay natin, ano nga ba ang 2025 na sa ating buhay? Ang 2024, nakakasalimuan ba sa buhay natin? Siguro hindi po naman lahat. Kundi may mga bigaya na ibigay sa atin ng Diyos. Hindi naman
biyayang pisikal, hindi lang material, pati na spiritual. Gano'n na spiritual. Kaya dapat bakit natin, paano tayo magbabalik loob sa Diyos? Yung ating pag-aaralan ngayon, pagbabalik loob. Sabi nga sa unang 2 Corinto 5:17, kaya kung nakipag-isa na tayo kay Kristo, isa na tayong tao, isa ng bagong nilalang, wala na yung dati natin pagkakaroon, tayo pinago natin. Ang tanong, nabago ka ba? Nabago po tayo. Nung tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon at Pagtas, nabago na po tayo. Yung dating pagkatao natin, wala na. Kung ikay magagalitin noon, wala na yun. O nagagalit ka man, hindi na yung dati na magalit kayo, talagang galit na galit. Hindi maipinta ni depensi yung iyong mukha. Talagang yung katawan, yung malang paano susupuin ang iyong galit. At meron mga New Year resolution tayo, sabi natin, hindi na ako magiging sanungan. Magbabasa na ako ng Biblia araw-araw. Mananalangin ako araw-araw. New Year resolution. Ano ang New Year resolution na bawat sa atin? Meron ganun pa rin tao ng New Year resolution. Meron tanong, ilang araw, ilang buwan, ilang taon mo nalagawa sa mga New Year resolution. Kaya ang pagbabalik loob sa Diyos, dapat makita natin kung ikay bago na nilalang, dati mong pagkatawala na, kung basura na sa puso mo, tanggalin mo yung mga basura niya. Wala na yan. 2025 na kayo, 2024 na, masalimut ang buhay mo ngayon, 2025, baguhin natin ang buhay natin, ewan ko ba? Ayusin natin. Kalimutan na natin ng 2024. Kung ano mga bagay ng 2024 ay masalimut ngayon, gagawin natin maganda 2025. Nakarating tayo sa 2025, mga kapatid, hindi natin malaya, dito ba? Mamaya, magkakanta ulit tayo. Ang bilis mo ng panahon ngayon. Ang bilis. Hindi mo na mamalaya ng 2025 na mamaya, 2026 na agad. At Pasko na naman. Ang bilis mo mga kapatid. Lagi natin realize, express natin, bagong taon, bagong sila, bagong nalalang na tayo, gano'n. Tatlong bagay ang dapat natin mangyari sa buhay natin. Magkaroon tayo ng tunay na pagbabago. Kailangan magbalik loob tayo sa Diyos. Amen po ba? Dapat makita natin pagbabalik loob natin sa Diyos. Una, kailangan tayo magbalik loob sa Diyos. Ito po ang dapat natin makita, mga kapatid. Kung tayo 2024, ganito ang ating buhay Kristiyano, diba, ibahin natin yung 2025. Magbalik loob tayo sa Diyos. Kailangan tayo dumanas na kamatayan muli pagkabuhay ng Diyos. Namatay ang Diyos sa ating sarili natin. Kailangan makita natin na si Kristo ay magiging isang bagong nilalang tayo sa buhay Kristo. Sinabi mo sa 2 Corinto 5. Sa magitan ng pagkipag-isa natin kay Kristo, matutulan tayo sa sabi, matutulan ka tayo sa isang panatahigan. Ang panatahigan, mga kapatid, kumahin din ninyo, lalo pag-gapang yan, ang pangit ako, ano sa katawan niya. Tapos pag nalalagyan ka pa doon, talaga mga ang kati-kati. Diba? Panatahigan yun eh. Pero, habang tumatagal ang panatahigan, nagiging isa ng magandang paru-paro. Tama po ba? At sa isang magandang paru-paro, makikita natin ang kaluwalhati ng Diyos. Wow! Yung panatahigan doon, napakaganda na. Isang bagong paru-paro. Nalilipat-lipat at makikita mo, iba-iba ang kulay. Ganyan tayo mga kapatid. Tayo ay panatahigan nung una. Pero binago tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagpaprasa sa buhay natin at ngayon nagiging maganda tayo sa harap niya at sa maraming tao. Dapat makita natin yun na tayo isang magpangit na hilang ng una ngayon maganda ng paru-paro. Mga kapatid, dapat natin ikampalan ang isang maganda na lumilipat na paru-paro na katulad doon tayo isang magandang
Kaya dapat baguhin natin ang buhay natin. Dahil ang Diyos ang magbibigay nun. Hindi natin kaya eh. Hindi natin kaya baguhin natin sa sarili. Pero, ang mga kapatid, sa pamagitan ng Diyos, mababago natin ang buhay natin. Hindi natin kaya baguhin. Pero, si Kristo ang magbabago sa buhay natin, mga kapatid, hindi ikaw. Pagkat hindi, dahil tayo likas ng kasalanan at tayo napakahinaan natin sa tukso. Kaya dapat ang Diyos dahil nasa puso natin, nasa isip natin, dahil na magbabago sa buhay natin. Amen po ba? Kaya kung si Kristo ay hindi mo binibigyan ng importansya sa buhay mo, ang iyong pagiging ikan, hindi pagiging sa barbaro. At hindi mo lang natiling pangit na higa sa harap ng Diyos. Kahit Kristiyano ka na, magiging isang pangit ka pa rin. Hindi mo binabago ang buhay mo sa pamagitan ni Kristo. Kaya tanda natin, kapag nagbalik-loob tayo sa Diyos, sa pamagitan ng Diyos, magagawa natin ang ministeryo, pinagkatuwala na sa atin. At sa binabanggit sa 2 Corinto 5:18, na reconciliation ang dapat makita natin sa mga kapatid. Ang ministeryo na binigay sa atin ng pakitang kasundo sa buhay natin, pagpapalitan ng Diyos sa atin. Yun po ang kailangan natin makita natin. Tayo sa aktikan, pero sa harap ng Diyos ngayon, magandang hilat ka. Kaya nasin yung kapatid ko, magandang hilat ka na ba ngayon? Parang-paro ka na ba ngayon? O pangit na higat ka pa rin? Ha? Pangit higat ka pa rin? Pangit o? Pag sinabi ng pangit na higat, pero kailangan natin magbalik ko tayo sa Diyos. Amen po ba? 2025 na mga kapatid. Kailangan gampanan natin na pagiging isang tunay na Kristiyano. Hindi yung Kristiyano sa puso, pero hindi sa puso. Maraming Kristiyano sa puso, pero hindi sa puso. Sabihin, Kristiyano ba mo? Kristiyano ako. Ano ang pagiging Kristiyano mo? Nakita ba sa buhay mo pagiging Kristiyano mo? Hindi. O talagang pag ikaw'y nakita mo pagiging Kristiyano mo, lahat magagawa mo sa buhay mo para ikaw isang magandang higan, magandang parparo sa harap ng Diyos at sa marami. Amen po ba? Magandang parparo ba tayo? Itong 2020 ba, magiging magandang parparo ba tayo? Iba-ibang kulay, magandang parparo muna. Nung bata pa kami, namuhuli kami ng parparo mga kapatid. At pag nakahuli kami ng parparo, nilalagay namin sa bote. Dahil pag nakahuli pa kami ng malaki, buwan-tuwa kami. Pero mga kapatid yun pala, yung parparo yun, magagamit ko pala sa illustration sa bawat sa atin. At tayo hindi sa mga parparo. Ang pangalawa po, mabilis po tayo ngayon. Dahil birthday po namin ni Sister Olive. Yung birthday po siya nakauna eh. Ako bukas, kakain po tayo. Tayo po ngayon ay mag-budol pie. Budol pie po tayo. Wala gagawa ng walang kutsara dito. Kakapay po tayo mamaya. Amen po ba? Wala po uuwi. Wala po uuwi ha, mamaya ha. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako uuwi. Kakain ako sa budol pie. Kaya dati Olive at Pastor Olive. Amen po ba? Pagkatapos na yung mga ng service eh. Taga-Zimbabwe. Zimbabwe. Kung tayo magiging Zimbabwe, kaya ha? Lahat po tayo dito kakain. Nakakamay po tayo. Okay na po ba yung ating kakain? Wow! Praise God! Okay na lang, sabi na. Kasi, prepare po ay mga taga dito po. Yan. Sila po yung nag-prepare. Ako, hindi po ako nag-prepare. At prepare ka lang po ay tubig na malamig para panghihigit ko mamaya at pagkakain ko ng tubig ko. Amen po ba? Hanggang po natin na, walang uwi. Amen po ba? Mamaya, pag ulitin yung mamaya, pagkatapos po na service.
yung ulam ay yung handa namin, di mauubos. Pero hindi po yung gusto namin. Ang gusto namin, lahat po tayo kakain ngayong araw na ito. Amen po ba? Kamusta nasa ito? Yung mga Zimbabwe, ha? Zimbabwe. Pangano po? Kailangan tayo magbalik loob sa ating sarili. Wow! Kailangan tayo magbalik loob sa ating sarili. Bakit po kaya? Kailan tayo magbalik loob sa ating sarili? Sapagkat tayo isang lahing nawawala sa ating sarili. Kapag ang isang tayo nawawala sa sarili, problema yun. Ha? Problema yun pag nawawala ka sa sarili. Sasabihin, ano ba tawag ito? Ano ba yung isang katulad ko? Siguro, para po dahil may edad na, hindi ko sinabi matanda, maedad po. Huwag mo sasabihin matanda ako ha, maedad po. Katuting praso lang, paglabas ko doon sa CR at nagtibras ako, kasi mga 5 minuto, sabihin ko, nagtibras na ba ako? Totoo po yun. Nawawala ako sa sarili ko. Ano ba yun? Tapos mamaya, pupunta ko na ako sa loob ng CR, wala pa po yung aking, ito ay yung aking toothpick, at toothpass ko, nabasa. Ay, pag-toothpass na mga pala ako. Tapos sabi ko, good. Ibig sabihin, okay. Pero mga kapatid, tapos mamaya, may sasabihin ko, alam pa ninyo, pasensya na po, yung mga pangalan nyo ay minsan nalilimutan ko. Kung buti si Eva, hindi ko nalilimutan ang pangalan niya. Siguro pag nalilimutan ko ang pangalan ni Eva, awawala sa mundo. Bakit? Lahat nilipot ko lang. Lumawala sa sarili, minsan nawawala po tayo sa sarili. Bakit? Sasabihin natin, pabirang sarili ko, ano ba na ito nangyari sa buhay ko? Ano ba nangyari sa sarili ko? Ba't ako ganito? Nangyayari sa atin yun, mga kapatid. Tama po ba? Nangyayari sa atin yun. Minsan, nagtimpal naman sa sarili ko, bakit ako ganito? Gaganito na tayo. Nawawala tayo sa sarili. Magbalik ko tayo sa sarili. Hindi natin kakayanin yung mga bagay nito kung wala si Kristo sa puso natin. Ngayon po ba? Kung si Kristo nasa isip na wala sa puso, yun ang problema. Kaya kung tinanggap mo si Kristo bilang ating mga Panginoon at tagapagligtas, ang iyong pagpabalik ng sarili mo ay napakaganda. Nagiging maayos at magiging ganda ang buhay mo sa bagong taon na ito. Lahat po tayo. Kailangan pagyakap natin siya. Kasi ito po ang problema ng Pilipino, madali tayong yakapin natin ang banyaga, ibang kultura ng banyaga. Hindi po ba? Pero hindi ko alam na ang kultura ng Pilipino napakaganda. Ang problema ng isa sa Pilipinas, pagkakulong po, marami sa atin. Hindi po ang problema. Kaya ang basang Pilipinas hindi umulan dahil sa mga tao na walang Kristo sa puso at ang gusto lang nila magpayaman, maging sikat, ma-influence po sa buhay nila at sa ganoon, ang buhay nila ay maging masagana. Pero hindi ang gusto nila sa ating mga kapatid. Mahirap na tayo, may pera na tayo, wala. Dapat makita namin ang ating sarili ay nasa loob ng Diyos sa kanya. Hindi kultura ng pagpapalita. Amen po ba? Kaya pag nakarinig tayo na magaling mag-English mo, galing naman mag-English mo. Sana galing din ako. Wala? Pero hindi po mga kapatid, hindi na natin makita ating sarili. Ang kultura natin ay dapat nakita natin na tayo. Alam nyo, nakakaawa ang Pilipino. Kung tutusin po, ang mga Pilipino na matatalino, ito yun. Yung Armalite na baril, iba nakakita kayo? Nakakita ko yung Armalite na baril. Ang naka-epekto po nun ay Pilipino. Ngayon, ang sabi nung naka-epekto ng isang Pilipino, binibigay niya sa Pilipinas para maging maayos at maging maganda at pagdating ng araw, pakikinabangan ng Pilipino yung naka-epekto ng Armalite. Hindi po
love yun ng mga gobyerno noon. Kaya ibinenta nila sa US. Binenta po nila sa USA. Yung kultura, yung baril na yun. At ang nag-produce po noon ay ang USA. Kaya kita mo, dapat hindi tayo bumibili ng baril na Armalite. Ngayon, nag-export naman tayo ng Armalite dahil sa pagbayaran ng bawat sa gobyerno natin. Kapag isa tayo walang disiplina, sinasabi natin, Pinoy kasi yun eh, kaya walang disiplina. Okay ba? Pinoy ka ba pag walang disiplina? Diba? Pag sinabi, Pinoy kasi yun eh, walang disiplina eh. Pero pag nakagawa mo, ay kasi Pinoy yan eh. Kaya, pag gumawa ng mabutihan, yan ang Pinoy. Magaling, maasahan. Pero pag wala disiplina, Pinoy kasi. Gusto ko natin nangyari sa buhay natin. Diba hindi? Dapat makita natin mga kapatid, yung bagay na yan. Dapat itaas natin ang brand natin sa ating buhay Kristiyano, lalo na sa ating buhay spiritual. Hindi lang sa material na bagay, hindi lang sa physical bagay, lalo na sa ating spiritual. Ibalik natin ang buhay natin sa buhay natin sa ating Panginoon, sa pabalik ng ating sarili sa pamagitan ng pagsunod natin sa atin. Ang tao ay madali makalimot ang tao. Di ba kayo ang tao? Kaya galing lumimot sa Diyos na ang lahat siya nagbulot. Diba? Kantayin eh. Kahit ito yung makalimot ang mga tao eh. Yung sampung mga kabuti na ginawa mo sa kapatid mo o sa iyong kapwa, pag nagkamali ka ng isa, makikita nila yung isang pagkakamali, isang hindi na, madali mo makalimot. Yun ang problema natin kapatid. Dahil tayo bukas na Pilipino, ang katapatan, dapat makita natin, yun ay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban natin. Ang katapatan natin mga kapatid, hindi kalooban natin, hindi dapat kalooban ng Diyos. Dapat kasunod. Kaya lamang pagbalikot sa ating sarili, dapat makita natin. Sabi ka, ang paglalakaw sa gobyerno, hindi sila tunay na Pinoy. Sila po ay Pinoy. Ngunit, ang likas nilang katauhan ay siguro, gagalit kung ginamit ka sa akin ka isang politiko. Totoo na ako na katulad ngayon, ang daming binago sa gobyerno natin, yung kanilang yung PhilHealth, tinanggal nila ang malaking 50 billion nata, tinanggal nila sa PhilHealth. Sa Land Bank, tinanggal din po nila. Sa SS, kinuha po nila ang I think 5 billion pa kinuha sa SS at saka sa BSIS na pera ng gobyerno. Kita nito ha. Tapos din, magtataas ng 15% ang contribution sa SS. Saan nangyari? Bakit nila ginawa yun? Saan pupunta yung tinanggal nilang pera na yun? Galing sila sa PSIS. Dahil sila mga kapatid, walang piso sa puso, walang pakilabang sa kanila ang Diyos, kundi ang pakilabang nila yung sarili nila at alam nila na ang pera ang walay sa kanila. Yun ang problema natin mga kapatid sa ating bansang Pilipinas. Kaya dapat makita natin makabulob sa ating sarili, lalo na tayo. Yun nakakahiya na sa atin eh. Mahirap na nga tayo, wala na nga tayo, mayabang pa tayo. Wala na nga tayo, isa mayabang pa tayo. Ewan ko, ito New Year at saka Pasko. Ang daming, ganda po ha, parang na mag-asip ang division ko eh. Ang daming handa! Sa kapag kailan, pero pinangutak pala yun.
Meron ganun eh. Nagyayabang lamang sa kapitbahay, sa ibang tao. Invite dito, invite doon. Yung pala, puro utang. Dapat nakita natin ating sarili ng mayabang. Hindi tayo sinungaling. Dapat mag-Diyos ang mga sa puso. Amen po ba? Kaya pababalik sa sarili natin mga kapatid, 2025, ibigay mo natin sa Diyos ang ating mga. Yung kapatid, nakakalimot eh. Dati yung pupunta kami dito na iba, napakadami dito eh. Punong-puno! Yung pala, punong-puno na pa ng iwarik ang natawag nun. At nasa kasama ko. Pero sabi nga namin, kahit isa, dalawa o tatlo na natitira sa church nito, basta totoo lang sa Diyos, pupuri natin ang Diyos. Amen ba? Palapa natin ang Diyos. Alam niyo, mga katuloy kapatid, hindi paramihan, hindi palaki ng church ang isang iglesia, kundi yung napunta roon, yung nagsisipa doon, totoo, na nagpupuri sa Diyos, hindi yung nagpupuri ka lamang dahil may nakakuha, hindi ganun. Konti man tayo dito mga kapatid, konti man tayo dito, pero ang puso natin ay tama sa Diyos, amen lang. Marami nga tayo, pero puro kunwari lamang buhay, sorry ka lang. At mga kapatid, tandaan mo natin, ang 2025, pagbalik ko tayo sa ating sarili. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ngayon nakalaan ang buhay natin sa ating Panginoon. Ang bang-bang landas, pinuwin na ng Mesiyas. Kaya patunayan ng ito ngayon. Amen ba? Bakit ito po? Kaya matatapos natin tayo. Alam ko yun ang gusto nyo marinig para mag-moving ba na tayo. Bakit ito po? Kailangan tayo magbalik loob saan? Sa ating kapwa. Bakit po sinabi ko yun? Alin ang mas biblikal? Natatanda mo ba sinabi ni Jesus sa mga lagang matapos sa mabuhay ng buli? Ay sabi niya, kailan ba ay hindi ko kayo iiwan? Ako'y sa inyo hanggang katapusan ng panahon. Hindi tumba sa ating kultura. Ayaw natin mga Pilipino na nag-iisa. Tama po ba? Tama po ba? Ang mga Pilipino na ayaw natin nag-iisa. Kahit na naghihirap yung nanay at tatay sa loob ng bahay, lalo pa rin kasama si kuya, si ate, may asawa na, lalo si apo, lalo lahat. Dahil na kayo, tatay ni nanay, na magkakwat-kwata nga sa pamilya. Kahit naghihirap tayo, dito tayo mahalak. Sama-sama tayo. Hindi po masama yun, hindi po masama. Tama po. Pero, dapat makita natin ang kulturang yun, ang gusto natin, dapat magkaroon ng mabuti at maayos na pamumuhay. Hindi po matuluto ang isang pamilya kung ito'y lagi na sa isang pamilya ng maasa. Dapat po tayo sisipre po natin mga bagay na yan. Mga bagay na yan, kailangan makita po natin. Ano po ba nito? Naalala ko po. Meron pong kami nasa Kagreso na meron pong misyonero doon na taga New Zealand, si Caleb ang pangalan. Ilang po dito sa Pilipinas, Caleb. Na-hospital po si Caleb. Na-hospital po siya. Pagkatapos po ng service, halos lahat po ng mga dapat sa loob sa church, pumunta po sa hospital at dinalaw po namin siya. Alam po ba ninyo ang nangyari? Pinagalitan pa kami ni Caleb. Sabi namin, bakit ganun? Dinalaw na nga siya. Dinala na nga siya ng kung ano-anong dala namin. Nagalit pa sa amin. Ang kultura pala nila hindi ganun. Sa atin, okay lang. Pagka walang dumadalaw, galit tayo. Wala pa lang dumadalaw.
Kung wala ka nagbabantay, meron nurse o doktor. Yun ang kanilang kultura. Pero sa atin hindi. Pagka pinuntahan tayo ng isang pamilya, tuwan-tuwa tayo. Wow, mahal naman talaga ako ng pamilya ko. Wow, ang dami kong mga kaibigan. Wow, makita ko mga kaibigan ko, dumadalaw sa iyo. Pero alam niyo mga kapatid, sa kultura nila, hindi talaga. Kaya buhay ng buhay ang kulturang bayan yan sa Pilipinas. Tama po ba? Kaya kailangan makita natin yung mga bagay ng mga kapatid. Kailangan magbalik tayo sa ating kapwa. Kapag namatay, dalaw tayo lahat. At isa pa, pagka naiwan yung patay, walang tao, magagalit pa yung iba. Bakit iniwan na niya yung patay? Wala nang babantay. Diba? Tama mo ba yun, no? Yun tayo eh. Pag walang bantay patay, nagagalit pa yung namatayan. Pambira naman kayo. Iniwan niyo si tatay na nag-iisa. Wow. Patay na nga eh. Nagagalit pa yung patay dahil iniwan na rin patay na walang asawa. Yung patay na nga yun eh. Kasi yung kultura natin. Ayaw nga ang ating mawala na. Eh, hindi yun gusto na sa atin. Hindi yun gusto na sa atin. Dapat makita natin na kung anong kultura meron tayo, ayusin natin ang magandang kultura, hindi yung sa pangit na kultura natin gano'n. Ayusin natin mga kapatid. Sa ating kapwa, dapat maging maayos ang ating pagkitungo sa ating kapwa. Amen po ba? Paano ka nakikipag-ayos sa iyong kapwa? Lagi ka magaling sa kanya? Lagi mo ba siya pinapagalitan? O pagka kasama mo lang sa pag-meron, pag wala, hindi na. Huwag po tayo sa ng gano'n. Pag wala ka nang makikita sa iyong kapwa, aaalis ang kapwa. Pero pag meron ka na mga nakikita sa kanya na hindi maganda pag-ayos sa ito, pero siya, kasama ka niya. Hindi po gano'n mga kapatid. Lalo na kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano. Ang isang tunay na Kristiyano, ibinibigay sa kanyang kapwa, meron na nito wala dahil ikaw ay Kristo sa Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, magbalik taon ka sa ating kapwa. Buhayan natin ang diwa ng bayanihan, gamayan, pagkakapatiran, pagtutulungan, at pagkakaisa. Naging puna nito na ating mga ninuno upang magtagumpayan ang kahirapan at pagsulong. Ito rin ang pupuluhanin natin. Walang ibang maaaring tumulong sa atin o hindi mo magbabahal sa Pilipinas maliban sa ating kapwa. Tayo Pilipino, kapag magbalik tayo sa Diyos, sa ating sarili at sa ating kapwa, babaguhin ang Pilipinas. At sino Pilipinas ngayon? Tayo po yun. Tayo natin sa Pilipinas. Gaganda at magiging ayos sa Pilipinas dahil sa ating mga Pilipino na may Kristo sa puso. Amen po ba? Kaya dapat makita natin mga kapatid, ang 2025, magiging maayos po ang buhay natin bilang isang tunay na Kristiyano. Amen ba? Kapag ba natin sa Panginoon? At tayo magiging isang tunay na Kristiyano natin, 2025. Gagawin ba natin? Ito gagawa nito sa atin. Bigyan natin sa Diyos ang buhay natin. Hindi pa mapunin lahat, mga kapatid. Kung ito'y pangit na higan, yung panahon yun, kaya sana maganda para sa Diyos. Amen ba? Amen ba, mga kapatid? Amen ba? Tayo po'y manalangin. Dakilan Diyos, pinapupuli ang salamat sa mga sa pagkakala sa amin. At yung pagkalanin bawat sa amin, Panginoon, tulungan kami. Ang isang tunay na libido, tunay na lang kung masabisan sa iyo. Magbalik kami sa iyo, Diyos, at Panginoon. Hindi po kami na natin pangit na higat, hindi po kami ang pagkakawag sa Panginoon at sa ating kapwa. Tulungan kami, Panginoon, ng pagkakabayaan at
kung 2025 na ito, ay maging pagpapala kami sa